Magandang araw! Narito ang mga paalala at alituntuning dapat sundin sa completion rites. Petsa at oras ng okasyon. Ang 9th completion rites ay magaganap sa ika-29 ng Mayo, taong 2024, alas 6 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon sa Quezon Convention Center. Samantala, ang Misa Pasasalamat ay sa ika-27 ng Mayo, taong 2024 sa ganap na ika-8 ng umaga sa Katedral ni San Fernando. Kasuotan at itsurat sa oras ng okasyon. Ang mag-aaral na babae ay inaasahang nakasuot ng puting blusa, asul na palda na may 4 na guhit, at itim na sapatos. Ang mga lalaki naman ay nakaputing polo na may pulang school seal, kaki na pantalon at itim na sapatos. Ang kasamang magulang o magulangin at mga panauhin ay inaasahang magsusuot ng semi-formal na angkop sa pagdiriwang. Hinihikayat din ang wastong gupit sa mga lalaki at simpleng make-up at lipstick para sa mga babae, bagamat hindi naman ito sa pilitan. Ano ang mga dapat gawin bago ang palatuntunan? Una, ang lahat ng mga mag-aaral at magulang ay inaasahang dumating ng ika-6 ng umaga sa Capitol Grounds para sa assembly ng prosesyonal. Isang magulang o magulangin lamang ang pinahihintulutang kasama ng mag-aaral sa oras ng prosesyonal at sa kabuuan ng palatuntunan. Ikalawa, ang bawat pangkat ay may nakalaang lugar para sa kanilang pila ng mga mag-aaral at magulang. Sila ay gagabayan ng gurong tagapayo. Mayroong assembly o formation map na ibibigay para magsilbing gabay sa gagawing prosesyonal. Ikatlo, ang lahat ng mga mag-aaral at magulang ay inaasahang maging alerto at maliksi sa pagsasagawa ng prosesyonal. Ipinagbabawal ang pagkuha ng litrato habang isinasagawa ang paglakad papasok sa convention center upang hindi maantala ang daloy nito sapagkat limitado ang oras ng palatuntunan kaya mahalaga ang nakalaang oras para sa okasyon. Ika-4, may nakalaang area sa loob ng Quezon Convention Center para sa upuan ng mga mag-aaral at mga magulang. Ang lahat ng mga mag-aaral sa gabay ng kanilang gurong tagapayo ay didiretso sa kanilang assigned seats, habang ang mga magulang sa gabay ng mga guro sa floor area ay didiretso sa itaas na bahagi ng convention center. Walang designated area para sa mga magulang sa itaas ng convention center, pero hinihikayat na magsama-sama ang mga magulang ng iisang pangkat upang maging mabilis ang pagbaba sa oras na kailangan silang makilahok sa palatuntunan. Ika-5, ang lahat ng mag-aaral ay kinakailangang tumayo habang isinasagawa ang prosesyonal hanggang matapos ang panimulang bahagi ng palatuntunan. Hintayin ang hudyat ng mga tagapagpadaloy bago umupo sa oras ng palatuntunan. Samantala, ang mga magulang o magulangin ay kinakailangang tumayo sa unang bahagi ng programa at sa mga itinakdang bahagi ng palatuntunan na kasama sila. At ika-6, para sa mga may pribadong sasakyan, itinatagubili na magpahatid lamang sa lugar na babaan patungong bulwagan ng convention center, pagkatapos ay kinakailangan ng umalis agad ang nanghatid na sasakyan upang maiwasan ang traffic. Drop and go ang panuntunan para sa mga gagamit ng pribadong sasakyan. Ano naman ang mga alituntunin sa oras ng palatuntunan? Una, inaasahan ang lahat na makiisa sa mga gawain sa oras ng palatuntunan: pakikinig, pagsunod sa mga tagubilin, pagkanta, pagpalakpak, pagpila at iba pang mga kaugnay na gawain. Ikalawa, inaasahang maging alerto ang mga mag-aaral at magulang sa oras ng pagbabahagi ng sertipiko ng pagtugon at medalya ng karangalan at natatanging karangalan. Mayroong nakatalagang lugar para sa mga magulang upang pumila sa oras ng pagtanggap ng sertipiko at pagsasabit ng mga medalya.
Magbibigay ng lista ng pagkakasunod-sunod ng mga pangkat sa pagtawag sa entablado para sa mga sertipiko at medalya upang magabayan ang lahat. Sundin ang mga signage sa itaas na bahagi ng convention center na magbibigay direksyon sa mga magulang patungong assembly area para sa mga pamamahagi ng sertipiko at pagsasabit ng medalya. Ikatlo, isang magulang o magulangin lamang ang pinahihintulutang umakyat sa entablado kasama ng mag-aaral para sa pagtanggap ng sertipiko ng pagtugon at pagsasabit ng medalya. Ika-apat, ipinagbabawal ang pagkuha ng larawan sa entablado habang isinasagawa ang pamamahagi ng sertipiko at magsasabit ng medalya. Mayroong itinalagang lugar para sa pagkuha ng larawan sa mag-aaral, hawak ang sertipiko at o suot ang medalya kasama ang magulang o magulangin. Ang official photographer lamang ang pinahihintulutang kumuha ng larawan sa lugar na itinalaga para sa picture taking. Ipinagbabawal din ang pagtambay sa nasabing lugar ng sino man. Ikalima, kinakailangang 1 hanggang 2 lamang ang bilang ng mag-aaral na gagamit ng palikuran sa bawat pagkakataon. Hindi pwedeng isang grupo ng klase ang sabay-sabay na gagamit ng palikuran. Kinakailangang regulated ang bilang ng mag-aaral na gagamit ng palikuran upang hindi tumambak ang mga tao at hindi mawalan ng tao ang assigned area ng mga pangkat. Ika-6, inaasahan na ang lahat ay mananatili sa kani-kanilang upuan habang nagaganap ang programa. Iwasan ang madalas na pagtayo, pag-uuli, pag-iingay at paggamit ng cellphone. Ang lahat ay inaasahan na aakto ng tama upang mapanatili ang kaayusan habang isinasagawa ang palatuntunan. Ika-7, ang lahat ng mag-aaral ay kinakailangang magbaon ng pagkain o snacks, tubig na sasapat para sa 6 hanggang 7 oras na palatuntunan. Ipinagbabawal ang pag-aabot ng pagkain sa oras ng palatuntunan. Hinihikayat din ang lahat na magdala ng pamaypay bilang panlaban sa sobrang init na dala ng panahon. At ika-8, bilang tugon sa mga alituntunin at paalala ng pamahalaang panlalawigan, partikular na ng Provincial Environment and Natural Resources Office, ang lahat ay inaasahang sundin ang mga sumusunod. Hindi paggamit ng styrofoam at plastic gaya ng film plastic o cellophane, sandbags at iba pa bilang lagayan ng mga baong pagkain. Hindi paggamit ng plastic straw at mga non-reusable at non-recyclable na lagayan ng inumin. Pagtatapon ng kalat sa tamang basurahan at pagpapanatili ng kalinisan ng Quezon Convention Center kasama ang mga palikuran sa lahat ng pagkakataon. Inaasahan ang pagsunod at pakiisa ng lahat upang masigurado ang mabilis at maayos na daloy ng ating pagdiriwang. Maraming salamat po.